Kashnia Gira POV. Congratulations Lady Kashnia. You're pregnant. Natuwa ako sa sinabi ng doktora na sumuri sakin. I can't believe it. Magkaka-baby na kami ni Silver. Masaya akong tumayo para kunin ang bag ko. Nakita ko ang pagtataka sa mukha ng lahat, kung bakit ako masaya. Nakasalubong ko pa si Daddy, habang kasunod nito si Utir. Masaya ko siyang sinalubong na ikinataka niya. Dad, I'm pregnant. What? Tila hindi siya makapaniwala sa sinabi ko. Hindi ka ba masaya? Sinong ama? Si Silver. Ako, sabay kaming napatingin kay Utir, nang sumingit siya sa usapan. What is he talking about? I am the father. I'm sorry Dungira. I'll take any consequences for what I did to Lady Kashnia. Hey stop it. Hindi ikaw ang ama ng anak ko Utir. Dad, don't believe him. Hindi siya ang ama ng anak ko. I am hoping na maniwala sila sakin, but I received pity from their eyes. Na para bang isa akong desperada na pinapaako ang bata sa lalaking tinatanggihan ako. Sa sobrang galit ko ay sinampal ko si Utir. Hindi siya ang ama ng anak ko. It's Silver. Si Silver lang at wala nang iba. Nagkulong ako sa kwarto buong magdamag. Hindi ko din alam kung anong ginawa ni Dad kay Utir. Wala akong pakialam sa kanila. Mamaya ay aalis ako. Hahanapin ko si Silver. For sure matutuwa siya sa ibabalita ko, lalo na at magkakaanak na kami. Nang maghapon na ay lumabas ako ng kwarto, at nagulat na lang ako na maraming tauhan ang nag-aabang sakin sa labas. Anong ibig sabihin nito? Lady Kia, pasensya na po, pero utos ng Don Sami na huwag kayong palabasin ng kwarto nyo. What? Why? Kailangan kong makausap si Silver. Hindi nila ako pwedeng ikulong sa bahay. Bumalik ako sa loob ng tahimik. Walang mangyayari kung magwawala ako. I need to think. I need to escape. They can't do this to me. Hindi ako papayag na si Utir ang maging ama ng anak ko. Yucks. 6 in the evening, lumabas si Kia. At nagkunwaring magpapasama sa isa sa tauhan nila, para pumuntang kitchen. Alam niya kung ano ang pasikot-sikot sa malaking bahay nila, kaya alam niya rin kung paano makapunta sa garage nila, nang hindi nakikita ng mga tauhan. Hindi mawala sa mukha niya ang excitement sa hatid niyang balita kay Silver. Nang matagumpayan niyang takasan ang tauhan, ay agad siyang tumakbo papunta sa sasakyan niya. Ang hindi niya alam ay nasa garage si Utir, napapaalis sana para sa transaction sa casino. Nakita siya nito na nakasakay ng sasakyan, at nagmamadaling umalis. Agad na sumakay si Utir sa sasakyan niya, at pinaharurot ito para mahabol si Kia. Kia on the other hand, napansin si Utir. What she did, mas binilisan niya ang pagpapatakbo without minding the officers, na winarningan siya. Dahil nakasentro ang isipan niya na takasan si Utir, hindi niya napansin ang paparating na truck na sumalubong sa kanya. Nang makita niya ito, ay basta na lang niya iniliko ang manubela, at nabangga sa isang puno. Dahil sa isang aksidenteng yun, magbabago ang lahat. Ang lahat-lahat lalo na sa buhay ni Rina. Nang magising si Kia, nagtaka siya kung bakit may benda siya sa katawan, at nasa loob ng hospital. Nang tumingin siya sa paligid, nakita niya si Utir na nag-aalala, habang nakatingin sa kanya. Anong nangyari? Biglang sumagi sa isipan niya ang nangyari sa aksidente. Agad niyang hinawakan ang tiyan niya, at puno ng pangamba ang mukha ng balingan si Utir. Ayos lang ang anak ko diba? Kamusta siya? Hindi mo ari ang mukha niya, kung nasisiyahan ba siya na pag-aakalang ayos lang ang anak niya o ano? One thing for sure, she's lost. Answer me Utir. Ayos lang ang baby namin ni Silver right? Umaasang sasagot ang lalaki, pero bamaling lang sa kabilang banda ang lalaki. Hindi matignan ang dalaga. Bakit ayaw mo akong sagutin? Natatawa pa si Kia. Alam niya na kung bakit ayaw siyang sagutin ni Utir, pero dinideny niya ang ideyang yun. Ayaw niyang tanggapin na wala na ang anak niya. Na wala ng buhay ito. Kung wala kang sasabihin, umalis ka na Utir, sabi niya at humiga sa kama. Bumantong hininga si Utir bago lumabas. Nang wala ng tao sa loob ng kwarto, ay doon lang ibinuhos ni Kia lahat ng sakit na nararamdaman niya. Sa sobrang sakit ay halos hindi na niya alam, hindi na niya maisip ang tama sa mali. Sa kasalukuyan, ibang-iba ka na Rina. Halos hindi kita makilala.
Yes. Tama ka Kia. Hindi kita kilala. Hindi ko alam kung sino ka. Hindi naman. Gaya pa rin ako noon, ngumiti ako, at nilabas ang powder sa pouch ko. Humarap ako sa salamin, habang nakatingin sa reflection niya. Nag-retouch ako. Inayos ko ang itsura ko, kahit na wala namang aayusin. Kinakabahan kasi ako, at ngayon ko lang naramdaman na nakaharap siya. Kasal na si Silver at Amanda, aniya. Tumigil ako sandali at tinignan siyang muli, na seryosong nakatingin sakin. Alam ko. Ngumiti ako ng pilit at pinagpatuloy ang pagre-retouch. This is insane. For the first time in my life, nakikipagplastikan ako sa kaibigan ko. Wait, tinuring niya ba talaga akong kaibigan? Okay lang sayo. Tila hindi siya makapaniwala na ayos lang sakin. Bakit naiintriga siya? May something ba sila ni Silver noon? Let's test it out. Fine with me. Alam ko namang may annulment nakangiting sabi ko sa kanya. What? She snapped. Nagulat ako sa reaksyon niya, pero hindi ko pinahalata. I mean, anong ibig mong sabihin? Oh, curious siya. Nakuha ko na siya noon, makukuha ko siya ngayon Kia. There. Nakita ko kung paano sumama ang timpla ng mukha niya, na agad niyang pinalitan ng kalmadong mukha. Plano mo siyang agawin ulit. Sinong inagawan ko noon? Is she referring to Amanda? Or sa sarili niya? Oo, madali lang naman yun, and besides my last card ako para maaga siya kay Amanda. Ano, natarante siya, napahawak na rin siya sa silk. This is funny. Pumunta ako dito para makita ang reaction ni Silver. Makita ang pagsisisi sa mukha niya sa lahat ng sinabi niya sakin. Pero mas masaya pala makita ang reaksyon ng kaibigan kong ta. Yung parang nakakita ng multo. Yung pakiramdam na pinaglalaroan mo siya sa mga salitang binibitawan mo. She's pathetic. Gusto mong malaman? Nakangiti kong tanong. Well, oras na malaman niya na buhay pa ang anak niya, magmamakaawa yun na tanggapin ko siya ulit. Gusto kong matawa, pero mas gusto ko siyang sabunutan. Gusto kong paniwalaan na wala siyang kinalaman, pero sa nakikita ko ngayon. Mas gugustuhin kong ingedngod ang mukha niya sa inodoro. Kaibigan ko siya pero sa nakikita ko, siya yata ang bagong reyna ng kasamaan. Ano, buhay si Hivo? Tila hindi siya makapaniwala na buhay ang anak ko. Parang isang bangungot sa kanya ang sinabi ko. Kung kaibigan ko siya dapat umiiyak na siya sa saya, o at least man lang, nakahinga ng maluwag na buhay at ligtas ang inaanak niya, pero hindi, kabaliktaran lahat ang nakikita ko sa reaksyon niya. Parang tila hindi siya makapaniwala na buhay ito. Na parang hindi niya gusto na buhay ito. Nanginginig ako sa galit. Habang nakikita ko ang mukha at reaksyon niya, naalala ko ang paghihirap ng anak ko. Muntik na kaming mamatay noon. Labis ang iyak at lungkot ang sinapit ng bata. At hindi ko akalain na sa kanya ko makukuha ang sagot ko punot dulo ng lahat na iyon. Why? Bakit ganyan ang itsura mo? Hindi ka ba masaya na buhay ang inaanak mo? Natatawang sabi ko. What? Of course I'm happy, aniya na hindi na ngayon makatingin sakin. Bakit hindi yan ang nakikita ko sa mukha mo? Sabi ko. I'm happy Rina. Baka ano, tama, nahihilo kasi ako. Excuse me, aniya at nagmamadaling lumabas ng restroom. Hindi ako agad nakakilos. Bigla na lang tumulo ang luha sa mga mata ko. Napaupo ako sa sahig, habang habol ang aking hininga. Bakit? Bakit umabot sa lahat ng ito Kashnia? Nang makalabas ako sa powder room, ay nakita ko ang secretary ko na naghihintay sakin. Nakita ko din sa may hindi kalayuan si Silver. Nakatingin sakin. Hindi ko magawang alisin ang paningin sa kanya. Sa tabi nito ay ang mga kaibigan nito, at ang mga kaibigan ko. Mababakas sa mukha ng mga kaibigan ko ang kalungkutan, habang nakatingin sakin. Gusto ko silang lapitan pero pag ginawa ko yun, baka masira ang lahat ng plano ko. Mas mabuti pang wag na lang. Mas mabuti ng ganito na lang. Kaibigan ko sila at mahal ko sila, kahit na hindi na ako lumapit pa sa kanila. Nakita ko rin si Kia. Nakatingin ito kay Silver na siyang nakatingin naman sakin. Ang mga mata ng lalaking minahal ko. Ang ama ng mga anak ko. Matagal na niyang tinapos ang tungkol samin, kaya wala nang tungkol samin, kaya wala nang rason kung bakit ganyan niya ako tignan. Na parang nangungulila, na parang nasasaktan.
Kanina pa marahil ako nakatitig sa kanila, dahil hindi ko man lang napansin ang presensya ni Vios na ngayon ay nasa tabi ko na. Wife, nakatingin ka na naman sa kanya, bulong nito sakin. Kinurot ko lang siya at napatyanod nang ilagay niya ang kamay niya sa bewang ko, at dalhin sa pagpupulong. Kashnia Gireb POV. After a month, nagulat ang lahat na lumabas si Kia sa kwarto nito. Pagkatapos magkulong sa loob ng isang buwan. Lady Kashnia, where are you going? Tanong ng isa sa mga tauhan nila. I'm going to see my mother. Dala ang sakit na naranasan, ay walang ibang iniisip ang dalaga, kundi ang makapaghiganti sa lahat. Pinuntahan ni Kia ang bahay ng ina. Nagulat si Violet nang makita niya ang kanyang anak sa labas ng bahay nila. Masayang masaya si Violet, pero iba ang nararamdaman ni Kia. Iba ang pakay niya kung bakit pinuntahan niya ang ina sa bahay nito. Kia anak, yayakapin na sana siya ni Violet, nang bahagyang umatras ang dalaga na kinahinto nito. Aaminin niyang nasaktan siya sa inakto ng anak, pero wala siyang ibang choice, kundi ang intindihin ito, dahil malaki ang kasalanan niya sa anak niya, at alam niya iyon. I'm not here para makipagyakapan sa'yo. Where's your daughter? Walang emotion ang mukha nito, habang nakatingin kay Violet. Your sister Sydney. Nasa. Shut up. Hindi siya ang hinahanap ko. Yung napulot nyo at inalagaan kapalit ko. Hindi agad nakapagsalita si Violet. Tago sa puso niya ang mga katagang binitawan ng anak. Rina, she's not here anymore. Lumayas na siya. Ganoon. Walang kwenta naman pala ang ipinunta ko dito. Tumalikod ito sa ina at naglakad papalabas ng bahay. Nakatingin lang si Violet sa papalayong anak, habang may luhang tumulos sa mga mata. Kailan kaya kita mayayakap anak? Kailan mo kaya ako mapapatawad? Tanong nito sa kanyang isipan. Habang nagmamaneho si Kia, ay tinawagan niya ang kanyang tauhan, para ipahanap si Rina. Nanggagalaiti siya sa galit, kapag naalala ang gabing yun. Yung araw na sana ay malalapitan na niya si Silver. Yung araw na hinihintay niya. Hanapin niyo si Rina Magallanes. Dapat malaman ko agad ang kinaroroonan niya, sabi nito bago putulin ang tawag. After ng gabing iyon sa bar, kinaumagahan nagising ako na ako lang mag-isa sa kwarto. Hinanap ko si Silver dahil alam kong kasama ko siya, at nakatabi kagabi. Pero hindi ko mahanap ang anino niya, kaya pinahanap ko siya kay Utir. Utir said, bumalik na si Silver sa Pinas, kaya umuwi rin ako pabalik. Sinubukan ko siyang hanapin sa loob ng isang buwan pagka-uwi, pero hindi ko siya malocate. And then I found out na I was pregnant. I'm happy dahil magiging magulang na kami ni Silver. I was so happy at kahit na ipaglandakan ni Utir na siya ang ama, hindi ako maniniwala dahil baliw siya. Baby namin yun ni Silver na bigla na lang nawala. Bigla na lang kinuha sakin, at kasalanan yun lahat ng kung sino mang humahadlang samin. When my phone rings, I pick it up and answered. Ma'am Kia, sabi sa kabilang linya nang sagutin ko ang tawag. Nakita na po namin yung pinapahanap nyo. I'll send you her address. After kong ma-receive ang text message, agad kong pinaharurot ang sasakyan. Dahil hindi naman ito kalayuan, agad ko siyang napuntahan. Pero napahinto ako agad, nang makita siya sa plaza na nakaupo, at may maliit na umbok siya tiyan. Halatang buntis ito. For unknown reason, kinabahan ulit ako. Hindi totoo ang hinala ko. Baka may nobyo siyang iba na nakabuntis sa kanya. After all, she's a witch. Lumabas ako ng sasakyan, after kung ma-park ito. Dahan-dahan. Akong lumapit sa kanya. Nakatingin ako sa kanya, habang siya naman ay nakatingin sa mga batang naglalaro ng bola. Hindi pa niya ako napapansin. Aliw na aliw siya sa panunood, kahit na wala namang nakakatuwa doon. She's weird. Nang makita ko ang bola na paparating sa direksyon niya, ay agad kong hinarang ang kamay ko, para hindi siya matamaan. Nagangat siya ng tingin sakin, at doon sa bowl ang hawak ko. Hala sorry po, sabi nung mga batang marurumi, habang kinukuha ang bola sa kamay ko. Ayos lang. Just be careful next time, sabi ko. Nang tignan ko siyang muli, ay nakatingin na ulit ito sakin. Tumayo ito at huminga ng malalim, habang nakahawak ang isang kamay sa tiyan niya. Miss, thank you. Kung wala ka siguro natama na ako ng bola. It's okay.
Hindi ko napansin kakatingin sa paligid eh. Ano, baka gusto mo maghalo-halo tayo dyan sa kanto, para naman makabawi ako sayo. Sige, fine with me. Ano nga palang pangalan mo? Tanong niya. Kia, ikling sagot ko. Magkatunog pala yung name natin. Ako naman Rina. So bakit ka pala nandito? Wala, may hinahanap kasi ako. Ganoon ba? It's nice meeting you Kia. Yeah, nice meeting you Witch. Sa kasalukuyan, gusto mo ng sweets? Tumango ako sa tanong ni Vios. Kanina pa kasi ako takam na takam sa chocolate cake eh. Hindi lang ako makalugar, dahil maraming nagpapasipsip sakin. Agad na bumalik si Vios, dala ang isang slice ng cake na kinuha niya sa mesa. O saan ka pupunta? Tanong ko nang makita na mukhang aalis siya. Grabe hindi pa nga ako nakaalis mismo na ako agad. Aniya kaya palihim ko siyang kinurot sa tagiliran na ikinangiwi niya. Yan kasi, ang daming kalokohang nalalaman. May pupuntahan lang ako saglit. Bye! Humalik muna ito sa pisngi ko bago umalis. Hinatid ko ng tingin si Vios papalabas ng venue, nang nakasalubong ko ulit ang mga mata ni Silver na galit na nakatingin sakin. Tinaasan ko siya ng kilay, ngunit agad din na nakaramdam ng kaba, nang makita ang mga malalaking hakbang nito papalapit sakin. Hi babe, hindi mo ba ako na-miss? Aniya, madilim ang mukha nito, nakaigting ang panga at mapula ang mukha. Mukhang marami ang nainom nitong alak. Why are you here? Tanong ko habang nakatingin sa kanya na nakatingin sakin. Because I'm invited here too. Ikaw, hindi mo ba ako na-miss? He's wasted. Hindi ko alam anong problema niya. Go away Silver. We're done. What? Who told you that? Kita ko na talaga ang mga ugat sa leeg niya. Halatang nagtitimpi. Napapatingin na rin ang iba sa amin. Tumayo ako at ngumiti sa lahat. I need to excuse myself. I'm sorry, but I need to go, sabi ko sa ilang nandoon. Tumingin ako kay Silver at napailing. Kung ayaw mong umalis, sige ako na lang. Tumalikod ako sa kanya, at nagmarcha papaalis sa table na kinainan ko. Ma'am, uuwi na ba tayo? Binigay ko ang bag na dala ko kay Gemma, my secretary. Yes, sabi ko. Bago pa man kami makalapit sa sasakyan ko, ay may kamay nang humawak sa kamay ko, at pinaharap ako bigla. Sa takot na matamba, ay sinubukan kong humawak sa unang mahahawakan ko. Nagulat ako nang makita si Silver. Ano bang problema mo? Ikaw ang problema ko, he snapped. Paano naging ako? Wala akong ginawang mali sa'yo. Meron. Malaki. What? Is he crazy? You know what? Nababaliw ka na, sinubukan kong bawiin ang kamay ko, na hinawakan niya pero hinigpitan niya lang lalo ito. Ano ba? Let me go. No. Mag-usap tayo Rina. Usap. Wala na tayong dapat na pag-usapan pa. Tinapos mo na noon ang lahat Silver, so wala na tayong dapat na pag-usapan. Actually hindi na dapat tayo nagpapansinan ngayon eh. Meron Rina, si Hivo, natahimik ako sa sinabi niya. Gusto kong makita ang anak ko. Gusto kong makasama ang anak ko. Puno ng pagsusumamo ang mukha nito. Anak, wala ka ng anak Silver. Patay na siya gaya ng sabi mo noon. Pinipigilan ko ang luha ko na nagbabadya na namang lumabas. Akala ko ba hindi na ako iiyak sa kanya? So what's this? Why am I crying? I'm sorry, pumiyok ang boses niya. Nagulat ako nang makita ang luha sa mga mata nito. I lied, dagdag niya. Gusto kong itanong bakit. Bakit niya nagawa iyon? Bakit siya nagsinungaling nung araw na yun? Pero pinigilan ko ang sarili ko. Kung ano man ang mga rason niya, wala na akong pakialam pa. Save your explanation by yourself. Hindi ko kailangan yan. Desidido na ako, hindi mo makikita si Hivo. No, hindi ako makakapayag. Ako ang ama niya pag-angal niya. Hindi ka naman naging ama sa kanya, sabi ko at tinalikuran siya. Masyadong masakit marinig sa kanya ang mga katagang yun. Hindi lang sa isipan ko tumatak yun, pati na sa puso ko. Hindi niya alam kung anong sakit at hirap ang pinagdaanan namin ng mga anak niya, na sana ay nandoon din siya, para damayan kami, pero wala. Nasa ibang babae siya nakabantay. Ang kapal naman yata ng mukha niya, para magpakaama ngayon. Maayos na ang mga anak niya. Nabibigay ko na ang mga pangangailangan nila. Kaya ko na sila bigyan ng maganda, at marangyang buhay.
Kaya walang rason para bumalik siya sa buhay namin. And besides, pinili niya si Amanda. Bakit hindi na lang siya magpakaama sa pamilya niya? If hindi ka pa rin titigil, I'll see you in court, sabi ko bago sumakay sa sasakyan. At iniwan siyang nakatunganga doon. Huminga ako ng malalim, saka pinahira ng luha na palm attack sa mga mata ko. Like I said 3 years ago, hindi lang isang anak ang pinabayaan niya. Hindi lang si Hivo ang sinayang niya. Dahil nung araw na binitawan niya ang mga salitang yun sa harapan ko, daladala ko sa sinapupunan ko ang batang galing din sa kanya. It's too late, Silver. Too late.